Welcome back again to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang good news. At ito ay para sa lahat ng first batch SSS pensioners po natin, dahil nga mapapaaga na naman po ang pagtanggap ng inyong pensyon para sa buwan ng February. At paano kaya kung hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nakukuha ang inyong January pension? Paano kaya ang dapat gawin? At may matatanggap kayang increase ngayong February? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi ngayon, but before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners, at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Good news! Ito na! To all SSS first batch pensioners, February pension matatanggap na. May increase kaya? Ang claim January pension. Paano kaya maibalik? Tara alamin natin. Para sa lahat ng SSS pensioners na naghihintay ng kanilang first batch February release schedule. Good news! Dahil matatanggap nyo na sa Friday, January 30, ang inyong SSS pension para sa buwan ng February. Base sa February calendar po natin, makikita nyo po dito na ang February 1 ay tumapat ng linggo, kaya't asahan na po natin na maibibigay ng mas maaga ang ating pension, at ito nga ay maipapasok this January 30, Friday po yan. Ito po ay para lamang sa lahat ng first batch pensioners, o yung mga pensioners na may contingency ng every first hanggang ika-15th day of the month. Para sa mga nagtatanong, magkakaroon daw ba ng increase? Ang sagot po natin dyan ay wala pong magaganap na increase ngayong buwan, kaya't mananatili pa rin ang inyong buwanang matatanggap na pension. Dahil ang inyong increase o dagdag pension ay nakaschedule sa buwan ng September ng taong ito. Kung saan makakatanggap muli ng additional 10% ang lahat ng retirement at DISA, at additional 5% muli para sa lahat ng survivor pensioners. Isa pang tanong sa atin, paano naman kung hanggang ngayon ay hindi nyo pa rin nakukuha ang inyong January pension? Marami pa rin po sa ating mga SSS pensioners ay walang natanggap ngayong January dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kung wala pa rin po kayong natatanggap na January pension ay malamang na may problema na po ang inyong status. At first, ang dapat po nating gawin para malaman ang problema ay dapat sa mismong SSS office po kayo magtatanong kung ano talaga ang kulang o problema, bakit nakahold ang inyong pension. Baka kailangan nyo nang mag-submit ng inyong ACOP compliance. Dapat maipasa ito sa SSS office through mail or through walk-in. Isa pa sa pwedeng dahilan ay baka naman expired na ang inyong ATM pension card, dapat nyo itong ayusin sa inyong bangko. Meron naman na kaya pala walang natatanggap na pension ay nakuha na pala ng ibang kaanak ang kanyang pension, minsan kasi may mga kaanak po tayong pera lang ang mahalaga. At pwede rin namang may iba pang problema na dapat personal na puntahan sa SSS office. Ano ba ang dapat gawin? Una, kung ACOP ang problema ay dapat makapag-submit na kayo ng inyong ACOP compliance sa any SSS branch. Kung ATM ang problema, dapat na magpunta sa inyong bangko para mapalitan o maisaayos agad. At panghuli, para makasiguro na legit ang makakausap at matutulungan tayo ay tumawag mismo sa SSS hotline number 1455 para sa coordination at para sa mabilis na maibalik muli ang inyong pension. What if naman kung nasa abroad ang pensioner? Kung nasa abroad po tayo ay maaari tayong magpunta sa accredited SSS office counterpart na nasa consulate or DFA para sa coordination at pag-aayos ng inyong pension. At kung ACOP ang problema, mag-set ng appointment para sa video call conference through MS Teams para sa inyong ACOP compliance. Dapat ay makapag-comply po tayo 1 month ba? Ang ating contingency para maiwasan po natin ang pagka-hold at maisaayos agad ang anumang problema if meron man. Naway nakapagbigay linaw po ito sa ating mga SSS pensioners at binabati ko po kayo sa inyong maagang pagtanggap ng inyong February pension. Lagi lang tatandaan, tanging sa SSS office lang po tayo makipag-transacts ng ating problema para makaiwas din po sa scam o panloloko. That's it! Para sa mga nagtatanong ng proseso sa ACOP compliance ay marami po tayong video uploads na makakatulong po sa inyo. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.